Good morning Philippines, good morning world, gandang hapon sa iba't ibang panig ng mundo. It's been 2 days po, pangalawang araw na to na straight na umuulan. And sa mga nakapanood ng mga previous videos ko na tumutulo ang rooftop kasi yung slab, yung pinagdugtungan ng dalawang side is may maliit na gap at hindi talaga na waterproof pa yung roof ko. So, nung napansin lang namin na tumutulo na. So, now, we're going to see what I did para yung, buti na lang ginawa ko yon. Otherwise, 2 days nang umuulan, di sana 2 days din. Kaya papakita ko po sa inyo kung aking ginawa. At actually, maraming salamat sa mga subscribers na nag-comment, nagbigay ng mga suggestions. So, it was kinda like easier for me kung ano ang immediate na pwedeng gawin. I'll explain to you upstairs. Let's go up. Okay, so andito na po tayo sa ating rooftop. At sa mga nakapanood ng previous video ko na from this side, nakita natin yung gap. So, kaya tumutulo noon sa loob ng kwarto ko. At like kasi buti na lang PVC ang mga ceiling dahil kung regular lang yon na lawan nito, plywood, wala na. So, buti na lang PVC. So, ang ginawa ko, nagbasa ako ng mga suggestions, mga comments, which maganda talaga kasi ang mga comments mo nyo, mga suggestions nyo is nakakatulong. Kaya talagang most of the time, kung may time, binabasa ko po ang mga comments and suggestions. So, I'll show you what I did. Eto po. See yung kakaibang kulay? Yan. Yan yung kulay, the one on the left. At ito. Dito po dati yung may gap. So, ang ginawa ko, nung nabasa ko yung mga suggestions niyo, immediately nagpunta ako sa bayan ng Rosario at bumili ng kung anong available doon. Actually, ang gusto ng foreman ko, gusto niya yung Bostik na product, which is like a little bit expensive. However, it's hard to find. Hindi ko alam kung bakit na mahirap hanapin ang Bostik na products. Considering na maraming mga builders ang gustong-gusto ng product na yon dahil they swear na it is better in quality na kahit pa siya mas mahal. So, naghanap po kami na ganun sa Rosario for waterproofing in which na wala po. Yung Bostik na yon is mag-pair na yon. Isang liquid at saka yung powder counterpart niya. So, yun ang ginagamit para sa better waterproofing ng mga slab na rooftop na kagaya ng akin. However, nakabili ako ng pang temporary solution. So, ito po yung ginawa. Yung liquid na yun, hinalawan nila ng semento. Kaya nakikita nyo kasi itong part na to, nag-i-stay ang water. Kaya dyan dati to, bumababa yung mga tubig. That even though, kita pa rin yung line ng separation ng dalawang pag-slab nila ng rooftop. So, kaya nga temporary lang yung ginawa. Bumili lang ako ng 2 galon at inilagay lang na ganyan. Which is, buti pala dahil kung hindi ko ginawa yon, then nag-uulan na for 2 days straight, and then the other day umulan din. Buti na lang ginawa ko yon. Kaya ito po is a temporary solution sa ating pagtulo ng ating bubong. Now, I will show you kung ano yung, yan, see, so ginawa niya lang talaga yan, like, you see that, pinaano niya lang talaga yung line ng aking foreman, ayan. Again, this temporary solution help, parang yung isang galon nito na ginamit niya is 800 pesos. So, itong nagastos ko na to, so 800 times 2, so 1,600 pesos po itong temporary solution. Now, I'm gonna show you downstairs kung ano yung mga binili ko na more na permanent. Pero sabi nga nila, walang permanent na waterproofing, you still have to maintain. At, pero mas maganda daw yung brand na yon, sabi ng City Hardware, and I'm going to show you. At yun naman is
at least daw hindi bababa ng 5 years ang maintenance pag yun ang gamitin mo. So hopefully, dahil may technique na alam ang foreman ko daw kung anong dapat niya gawin, and it will be longer than 5 years ang pag-maintain. So I will show you downstairs. So ito po ha, nakita nyo yan. Kaya maraming salamat po sa mga nagsuggest ng mga pwedeng gawin. Kasi it really makes life easier kung may mga suggestions at mamimili ka na lang doon kung ano yung the best solution or the best temporary solution for a problem nang sa ganun is hindi masyadong magiging problema. Ayan, sa baba po tayo, papakita ko yung mga products na binili ko. Ayan po. So, hindi naman sa prino-promote ko ang City Hardware, pero it's my store of choice because they're kind of like cheaper a little bit than Wilcon. Kasi dito sa banda namin, and I believe there are also City Hardwares and Wilcons all over the Philippines, but these are the two main hardware DIY store. So, I prefer, meron din ako mga binili sa Wilcon, like they're really expensive, but you know, sometimes you have to, kung gusto mo lang naman mag-indulge, bumili lang ako siguro doon ng mga ilang peraso, like my dining table. I'll show you my dining table later on. Pero pag sa City Hardware, doon talaga ang most na pinupuntahan ko, no? So, ito yung tinda nila na concrete band. Ayan, yung product na to. Concrete band na to, may liquid na siya. It has already a liquid. And it has this cement powder. Hindi ko alam kung ano yan. Ayan. But they cost 1,000 pesos. So, yung area ng aking rooftop, I will need 22 of this. Kaso naubusan sila 10 lang. So, binili ko lahat yung stock nila. And I will go back kapag meron na yung additional na items nito. So, if kailangan ko daw ng 22, so I will going to spend 2,200 pesos just for the waterproofing alone, just for this. Tapos, ang sabi ng aking foreman is, papatungan pa niya, which is, yun din naman ang sinabi ng agent nito, doon sa City Hardware, na pag in-apply nila ito, and then they have to apply again a thin cement. So, 1,000 times 22, so it's going to be 2,200. So, I don't know how many bags of cement he's going to need again to apply upstairs, but I'm pretty sure it's not less than 10 bags. And a bag of cement is 210. So, yun po ulit ang magagastos natin sa taas. And of course, additional labor. Kaya, tignan natin, hindi ko pa tanatanong ang aking foreman kung magkano niya sisingilin yung pag-waterproof sa taas. Ayan. Eto po. Ayan. Though, kahit na talaga gusto niya yung Bostik, but again, like I said, it's so hard to find Bostik, and I don't know why. May pinuntahan pa kami na nagtitinda talaga ng mga Bostik, pero pati waterproofing, wala silang product. So, sinasabi ng foreman ko na there is a hardware in Baguio na doon ka makakabili ng ganon, which I cannot go up to Baguio a lot of times because I'm having difficulty breathing sa Baguio. Masyado na pong polluted ang Baguio, even though lumaki ako sa Baguio. Hindi ko na kayang, may mga areas ng Baguio na hindi ko kayang huminga. Talagang bumababa ang aking oxygen level to 82%. So, that's not normal, and that's not me. Means to say, it's like polluted area, and I'm so sensitive to it. So, yun. Okay, so like I said, I'll show you what I bought from Wilcon. Like this dining table. So I bought this dining table sa Wilcon, like good for 8. It's like an 8-seater. This has cost me 22,000. Tapos itong chair niya, but then this is imported product kasi. Ito,
meron naman silang mas mura, but I opt for this one. It had cost me like 3,800 a piece of this. So if you go to City Hardware, you know, they have cheaper products or cheaper brand, and I don't know, but kasi nakita ko itong chairs na to, I really like it. So ilan lang naman po ang binili ko sa Wilcon. I really, most of the time, I bought all my materials from City Hardware. Again, like I said, it's a lot cheaper. So, yan po. So, thank you for watching. And then again, I continue ko because of the temporary waterproofing that I did. Wala na pong tulo sa room ko na hindi kagaya ng last week nung may tubig, is talagang tumulo dito ng matindi. Dito sa part na to, dito yung dulo, yung kung saan ko yung pinakita sa inyo yung waterproof ng aking ang aking foreman. So yan, thank you for watching, at sa pagsubaybay nyo po kung ano ang nangyayari dito sa pagpapagawa natin ng bahay. Maraming salamat. Thank you for sharing, ha. Ang dami-dami pong share. Thank you for liking, for your comments, and watching and not skipping ads. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Oh, by the way, yung mga nagtatanong ng information about my new contractors po, mas maganda po na mag-message kayo sa akin, sa hindi ko po pwede siyang ilagay sa comment section ng YouTube kasi alam niyo naman na maraming mga scammers, maraming mga pwedeng manloko. So, I would rather you message me po sa Facebook. Ang aking Facebook account is Nurse Nora Bahar. Mag-message lang po kayo sa akin doon, and I will give you the information. I will give you the phone number of my contractor po. Pero i-message nyo po ako sa Facebook, Nurse Nora Bahar po. So, thank you very much for watching. Please continue to support this channel. Maraming salamat po.